Okay. Other inhumane acts, similar character, intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. So, pwede na ba itong crimes against humanity? Ang laki ng problema ni Abalos. Girl, that's persecution. Oo. Diba? O against persecution in connection, diba? In connection with any, kailangan kasi in connection with any act referred to in this paragraph or any crime defined in this act. So, diba? Parang, bakla, parang, pwede itong papunta ka na ng crimes against humanity, Bex. Ang laki ng problema nila, no? Oh, kaya nga the longer that they stay there, the more it becomes indefensible. Kita mo persecution Can you imagine? Ang meaning ng persecution sa act na yan means persecution means the international and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of identity of the group or collectivity. O, diba sabi ko sa'yo akit nila yan. Tapos ililipat nila yan sa Quezon City. Sabihin na dapat so maantala na naman. Pahabain to ng bonggang-bongga. Pahabain nga nila yan. Kasi nga, they need... Wala nga dun si Kibuloy. This is a state-sanctioned hostage taking of a property. Na pag hindi ka... Ito lang simple message nila. Pag hindi ka sumurrender, Kibuloy, hindi kami aalis sa KOJC compound. Eh di hostage taking. Di ba? Yun na yun wala namang iba doon wala namang iba. Tapos, kaso ang malaki nila kasing problema dito, the longer they stay the longer they stay at the KOJC compound, the more it becomes defensible yung kanilang service of warrant of arrest. Meron bang warrant of arrest na ganyan? Na nagka-camping ka dun sa area ng... Defensible? The more it becomes defensible? The more it becomes indefensible. Indefensible. Well, wala naman sila kasi they have to save face. Kaya nga, di ba kung ano nung iniimbento nila, may nakutang. Si Abalos pa, sabi niya, may nakita kaming mga secret emerald. Passage, ganyan. Yung meron passage, may mga kita kaming high-level explosive. Kukunin namin ang plano ng KOJC compound, sa city engineering ko. Ito ba yung nasa original? Parang, and? Kung wala sa original, and? Na parang, ano na nga yan, they are, sabi ni Rudy Padilla, iba kasi ang cause of action dito regarding TPO. So, diba? Actually, yan nga rin yung inaano ko. Sabi, seryoso ba to si Abalos? Na pati yung TPO, gusto niya ililipat sa Quezon City Court? Kasi, iba naman yung concern dito. Hindi naman si Kibuloy unang-una, hindi si Kibuloy yung subject ng TPO na yon. Ang subject ng TPO na yon ay yung karapatan ng mga KOJC congregation members. Yung kaso na yan, hindi naman nilipat sa Quezon City. Ang nilipat sa Quezon City, Kibuloy. Kaya nga diba, Kibuloy is a separate entity, personality, doon sa subject ng TPO. Oo, correct. Actually, ang nakakaloka dito, kasi sobrang nakaka-frustrate si Abalos Kasi ito yung sinasabi niya. Supreme Court order transfers of venue of Kibuloy criminal cases from Davao City to Quezon City. Kibuloy cases. Yung sa KOJC at yung ground noong pagkuha nila ng TPO is not on the basis of Pastor Kibuloy's warrant of arrest. It was Sylvia Jimenez. So parang,
Tapos, talaga, pag-akyatin mo ng CA yan. Eh, itong Supreme Court na to, Kibuloy cases yung tinutukoy dito. Yung TPO is not rooted upon dun sa case ni Kibuloy. Kay Sylvia Jimenez siya. Hindi nga. The TPO is not even about Sylvia. The one who asked for a TPO is the congregation itself. Hindi. Kasi yung TPO na, kumbaga, yung TPO na ni-request ng mga nandun sa congregation is rooted, yung factual consideration niya is because of the service of warrant ni Sylvia. So, ngayon, because yung service of warrant na yun, that caused, yun yung reason kaya nandun lahat ng pulis eh. Hindi, pero ang ano kasi niyan, ang sino bang humingi ng TPO? Ang humingi ng TPO is neither Kibuloy nor Sylvia. Ang humingi nun ay is the congregation itself and the school. Okay? Wala lang rooted. Ang ano no, dito kasi ang ano dito is si Kibuloy. Sana ko si Kibuloy yung nag-request ng TPO, no? Nag-request ng TPO, but it's not. It is actually the Kingdom of Jesus Christ and Josemaria College Foundation. So itong ano ni Abalos, o di diyan ka sa Quezon City, mag-ano ka, hindi pa naman chinachat ang inaano nung writ of amparo is you are violating the rights of the congregation and the school. Entirely different, actually, wala namang problema doon. Entirely different case talaga to. Kasi iba talaga yung cause of action nito. Yeah. Independent talaga siya. But ang point nga kasi, kino-connect kasi ang justification kasi dito ni Abalos is that, ang justification ni Abalos is that there is a Supreme Court order moving all the cases related kay Kibuloy sa Quezon City Court. Okay? Yes. So, ang sinasabi niya, itong TPO na to, ang sinasabi ni Abalos, ang kanyang premise ay, itong TPO na to is coming from a Kibuloy case. Okay? Kung ganon ang argument ni Pastor ni Secretary Abalos, magfe-fail pa rin 'yon. Kasi kung 'yun ang premise niya, yung ngang TPO na ni-request ng kongregasyon ay wala namang factual consideration tungkol sa kaso ni Kibuloy, bagkus ang kanyang factual consideration is service of warrant of arrest ng ibang tao at hindi naman ni Pastor Kibuloy. So, following the logic of Abalos, it doesn't even apply here. Kung gagamitin natin yung Supreme Court order na tinutukoy niya na ilipat ang kaso, lahat ng related case, tungkol kay Kibuloy, dapat wala namang all related case eh. But ano yan? Ano to? Wantosawa? Lahat ng... Nga. Parang, ang masasabi ko lang dyan, kasi nga, syempre, it's a remedy available to the government to file a petition for emerald certiorari, di ba? Certiorari. Ngayon, yung sinasabi, paano naman pipatigil yung warrant? Well, KOG, it's actually Kibuloy who has to challenge na nga ni Kibuloy yung warrant, di ba? There is an ongoing challenge dun sa warrant. Ngayon, may kasama yung mga related, sabi, the court further directed judges in Davao City and other stations in Mindanao where future related cases involving Kibuloy and his co-accused may be filed motu proprio order the transmittal of the records to the yan yung hinuhold ni Abalos na diyan siya nakakembot. Yan yung pinanghahawakan niya. Ang ano kasi dito is hindi naman pinapahinto ng TPO yung pagsiserve mo ng warrant. The thing is, the TPO is about the manner that you are serving the warrant because it is affecting the rights of others. Namely, the congregation and the Josemaria College Foundation. Ito naman kasi si Abalos, well, ipinag-iisa nila kasi, magkaiwalay na person. Kibuloy is a different personality. Josemaria College is a different personality. KOJC Congregation is a different personality. Hindi mo siya pwedeng pag-isa-isahin dahil lang
Jose Maria College. Anong school daw na apektuhan? Jose Maria College. Jose Maria College. Kaya nga ang inaano dito is yung karapatan ng Jose Maria College at anong congregation, the congregation to practice, continue its observance of its faith. And second, the school and its students to continue their practice of the right to education. So, ngayon ang ginagawa nila, kinokollapse ng government and of course ng mainstream media, yung tatlo, si Kibuloy, yung Jose Maria College, saka yung congregation, which is not allowed. Correct. Ako nakakita nito. Halimbawa, si Joey, may company si Joey, diba? And then si Joey is subject ng isang warrant of arrest for murder. Will I collapse? Pag-iisahin ko ba yung company ni Joey sa Joey? No, because it has, Joey has company is a different legal personality than Joey. So ngayon, nag-serve ako kay Joey ng warrant of arrest. Sabi ko, nandoon sa company, halimbawa, sa company ni Joey, tapos isasara ko yung buong company at doon ako magka-camp. Is that allowed? Tapos sasabihin ko, hindi, kasi nandyan sa si Joey kasi nagtatago sa mga tubo-tubo. Nagtatago, merong secret bunker dyan sa company. Can you do that? At mag-stay ka ng 8 days. So, naapektuhan mo na yung operation ng company. Pwede ba yun? For 8 days? For 8 days? Are you serious? Saan ka nakakita ng ganon? Correct. Ang isa pa nakakaloka dito, Sas. Kasi di ba ang sabi ni Benhur Abalos, it's a pure police operations. Okay. Ngayon, sinasabi niya, ay hindi yung Davao Court, walang karapatang mag-issue ng TPO, eneme. Actually, ito si Benhur, tatakbo tong senador. Do you seriously believe na walang infringement ng mga karapatan na nangyayari dyan? Kasi ang tinetechnical kasi ngayon ni Kibuloy yung issue eh. And it's not facing the real the real clamor of the people. Tinetechnical niya, hindi kasi ganito meron ako ganyan action na nila ganyan. Tinetechnical ni Kibuloy o ni Abalos? Tinetechnical ni Abalos si KOJC, ganyan. Ngayon, since nag-acquiesce ka na dun sa mga hindi, tama lang, kasi ang statement ni Abalos, hindi, dire-diretso lang po kami, tuloy-tuloy lang po ang gagawin sa KOJC, ineme, ganyan. Di in-acquiesce mo na. Ngayon, you are equally si Torre, di ba? Kita mo si Torre, wala na, di ba? Pagkatapos ng TPO, wala na siya dyan, di ba? Umalis na siya, di ba? Umalis na si Torre, di ba? Si Torre pa rin ba ang ground commander? Hindi na siya nagpapakita eh. Ang last na sighting sa kanya, nasa helicopter siya. Sino na yung ground commander? Sino na yung ground commander? Sino na yung ground commander? Iba na yung humaharap. Wala na, di ba? Hindi na si... alam ni Torre na, di ba sabi niya, wag tayo hindi itong lugar ng debate, gusto niyo magsampa na lang kayo ng kaso sa korte o nagsampa, nagkaroon ng TPO. Alis siya. Umalis si Torre, alam niya mapuputukan siya eh. Kasi yung ginagawa ng yun, meron pa siyang protektado pa siya ng presumption of regularity dun sa ginagawa niya before medyo sakop pa siya ng presumption of regularity, no? Pero ngayon may TPO na, iba na yung hindi na siya nandun. Di ba? Hindi na siya nandun. Wala na. Kaya nga itong ginawang command center ng Katridal, iba na naman yan. Pwede uli silang diyang sampahan ng TPO. Kasi bakit mo? Yan ay malinaw na paglabag sa religious freedom ng congregation, especially na meron silang importanteng pagsamba. No? Anong hinahanap mo pa dyan? Hindi ka nagsiserve ka ng warrant, di ba? Bakla nagsiserve ka ng warrant. So, ibig sabihin, dapat meron kang reasonable basis kung bakit nandyan. I-presenta mo. Ano yung mga heartbeat na meron ka pa etos na meron kasi mga secret compartment, Pero wala akong chika.
Meron akong nakausap na makisig, balingkinitan, at matapang na nilala. Tapos nagtanong ako dun sa kung paano ino-operate yung Novaski D+3 Novaski. So sabihin ko nun, sir, ganito po ba ang display ng pagka po i-operate ang Novaski D+3 na model, ganito po ba yung lumalabas na Tapos nung nakita niya, sabi niya gano'n, oo nga, nakakatawa nga eh. Kasi ganun yung sinasabi nila sa... Kasi nakita rin niya yung kay Gretchen. Tangina! Tawang-tawa daw talaga sila. As in, tawang-tawa daw talaga sila kung bakit ganun. So, alam niyo na kung bakit mababa ang moral. Tigilan niyo ako sa mababa ang moral, kaya kailangan kantahan. Si PRR, di ba? Kinantahan niya yung mga sundalo ng Marawi. Para tumaas yung moral. Bakla, ano ginagawa niyo? Hindi ba ulan makilaban? Lumaban ba kayo sa sa KOJC? Ano yung nilabanan dyan? Yung prayer meeting nila. Sabihin ninyo, kaya bumaba ang moral ng mga pulis dahil hindi nila alam kung bakit sila nandun. Parang, bakit kami nandun? Kaya bumaba yung moral ng mga pulis. Tangay na yung nakita nilang heartbeat detector pang Call of Duty. Kaya bumaba yung moral ng mga pulis dahil alam nilang amats to ng adik. Inaamat sila ng adik. Sinabihin sila, hindi kayo pwede umalis. Ganito. It's my way or the highway. Hindi kaya alis siya. Hello, Louie. Hindi kaya alis siya nang hindi niya napoproduce, hindi niya napapasuko sa Kibulay. True. Ayun. Diba? Tama si Lentroy, no? Si Marantan, I think it is Marantan, kasi si Marantan din yung ka-meeting ng mga abogado ng KOJC. Pagka meron silang briefer. Si Marantan na yung nagko-call ng shots. Alam nyo, sabi kong kulto, there's no, kahit kulto ang tingin nyo sa isang religious group, it doesn't count. That is your personal bias. No, that is your personal bias. Ang pinag-uusapan dito is this is a religious group. It's recognized. Ano yan? Bigla na lang bigla mo na lang din-recognize yung religious group. Papunta-punta kayo diyan, mga punyeta kayo, mga politiko kayo for the longest time. Pag kailangan nyo ng boto, pahingi-hingi kayo ng guidance dyan. Tapos bigla nga yung kulto na, hindi po pwede yun. Ano yun? That's pure political opportunism, hindi ba? Hindi nyo po, yung sinasabi nyo, kulto, that's your personal bias, no? Nobody, that will not stand in court. Hindi mo pa rin sabihin sa court, hindi, kulto po kasi ito, kaya hindi namin i-respect ang religious right. Parang wait. Anong kailangan mo yung Actually, hindi naman illegal ang kulto. Hindi nga. Totoo lang, hindi illegal ang kulto. As long as wala silang ginagawang krimen or hindi sila nag-e-engage sa mga criminal activity, hindi illegal ang kulto. Kung kunwari sabihin niyo kulto man sila. Hindi illegal ang kulto. In fact, yung iyong religious right to believe is actually I don't know if you remember this, Sas. Nagkaroon ng issue before na kung saan yung mga estudyante, I think it was in Cebu, mga estudyante sila ng Jehovah's Witnesses. And if I remember the facts right. Ang kaso nun yung hindi sila hindi sila nagpapanatang makabayan at saka naglulupang hinirang. Hindi sila nagpapanatang makabayan at naglulupang hinirang. Ngayon, gusto silang i-kick out nung school kasi hindi sila lupang hinirang at saka nagpapanatang makabayan. Sabi ng mga bata, ano decision doon? Ano Supreme Court doon? Ang sabi ng Supreme Court doon, hindi sila pwedeng i-kick out. Kasi you cannot just kick them out on the basis of that. Kasi kailangan yung irespeto ang kanilang religious belief. Yeah. That's why ato lupang hinirang to versus yung yung right nila to believe.
yung right nila is that you cannot parang pledge allegiance sa mga symbols. Yung flag symbol siya. Kaya nga, the court ruled in favor of Jehovah's Witnesses, holding that making it admits the ano bang, asa ba yung Supreme Court case mismo niya? Teka, ano ko yun eh. Sige. Kaya nga, alam mo, you have taken over the cathedral. It's a church ground. Bex, it doesn't matter whether you believe it is sacred or not, no? But for the religious group, it is the church. You have taken over a church. You turn it into a command center. Diyan na kayo namamalagi, nag-ano na kayo, that you actually desecrated a church ground. Ito, 95770. GR number 95770. Ayan. Because they raise essentially the same issue. Whether school children who are members who are members of a religious sect known as Jehovah's Witnesses may be expelled from school for refusing on account of their religious belief to take part in the flag ceremony, which includes playing by a band or singing the Philippine national anthem, saluting the Philippine flag, and reciting the patriotic pledge, yung Paratang Makabayan. Religious freedom is a fundamental right which is entitled to the highest priority and the amplest protection among human rights. Can you imagine? Highest priority. Yes, ito talaga pinakamataas. Okay. For it involves the relationship of man to his creator. Ito ang nasa natin to sa jurisprudence. The right to religious profession and worship has a twofold aspect: freedom to believe and freedom to act on one's belief. The first is absolute as long as the belief is confined within the realm of thought. The second is subject to regulation where the belief is translated into external act that affects the public welfare. Ngayon, petitioners stress, however, while they do not take part in the compulsory, they do not engage in external, okay. So, highest protection yan. Yung religious freedom. Actually, yung religious freedom nga, especially sa Philippine jurisprudence, malaki talaga ang timbang yan. Lalo na sa Pilipinas. Sobra. Ayun. So, ngayon, diba? So, ngayon, hindi ko gets yung parang, bakit ngayon parang pwede nang, diba? Hindi lang siya pwede i-violate. Oo. Diba? Ito pa sabi dito ng Supreme Court, we hold that a similar exemption may be accorded to the Jehovah's Witnesses with regard to the observance of the flag ceremony out of respect for their religious beliefs, however bizarre those beliefs may seem to others. Nagigets niyo na. So, ito yung binabalansin natin dito. Yung mga tao dyan who thinks that cathedral holding the KOJC regard their compound as a whole, as their sacred ground, as a religious ground, doesn't matter. Okay? Because this is an expression of their religious belief. And sabi ng Constitution, you have to respect their religious beliefs, however bizarre those beliefs, no? Especially kung hindi naman ito dinidisrupt ang patriotic exercises, and of course, disrupting, like for example, a lawful serving of the warrant. Ngayon, itong pag-take over ng
ginawang common center yung church nila mismo, how are you going to justify it in light of respect for freedom of religion, which includes observing, ability to observe and practice, manifest your freedom of worship? Joey. Sorry, ano? How will you balance it? Serving a warrant, which is a compelling state interest, vis-a-vis KOJC's freedom of religion, which includes observance of their faith, and of course, practice of their religion and worship. If I am Torre, paano if you're the judge? If I'm the judge. Ay, kung judge ako, ay putang ina, ang labo. Hindi na nga kung judge ako, ano pa ibabalance mo doon? Hindi na nga makapasok yung KOJC members sa sarili nilang cathedral. I mean, that's a direct violation of their right to exercise their, nagtanong ko sa mga KOJC members, no? Sunday nagsisimba kayo, no? Sabi kong ganun. Kasi baka akala ko baka yung pwede lang silang mag-praise and worship anywhere. And the cathedral is actually being utilized for Sunday gathering. So ngayon, sinara mo yung bukas, linggo na naman. At ano pa na? Anniversary ng pagkakatatag ng KOJC. How can they celebrate now? You know, I saw pictures na talagang yung mga members ng KOJC, they built that church by hand. So, I mean, anong kung ako yung korte, how am I going to balance this? I mean, there is really no balancing. Kasi hindi naman talaga nirespeto. Hindi talaga nirespeto yung religious belief. Yun yung problem. And ang nakakaloka dito, a lot of people are saying na kasi yung KOJC dapat nirespeto niyo yung rule of law. And ang reaction ko dito is walang dinisrespect yung mga KOJC na rule of law. In fact, no matter how irrational the service of warrant of arrest may be, pumayag silang pumasok ang mga pulis, sinamahan sila paikot-ikot sa buong compound na ilang beses na lang ng chinek, and tinitiis nila, hanggang ngayon tinitiis nila eh. Tapos ano sinasabi nyo, bakit hindi na lang bakit dapat nag-follow sila ng rule of law? Fina-follow nga nila. Yun nga yung bad trip doon. Fina-follow nila kasi hindi naman nila pinigilan yung warrant of arrest eh. Pinaalis ba nila yung mga pulis? Ilang taon na sila, ilang araw na sila dyan. So parang you know this, meron ba ditong lawyer or nag-aaral ng law, pwedeng umakyat kayo para mas maging mas malalim ang ating malalim yung usapan. Oo, usapan natin dito. Or kung nakikinig po ang aming legal department. Ayan. Teka, meron ako i-message para mag-join. Kung nakikinig po ang aming legal department, pwede po ba kayong umakyat? Legal department, can you please go up? Please go up. Or yung legal department mo natin na nasa loob ng admin, baka gusto mo mag-message sa akin? Nandyan ka ba? Hello. Kanina kayo gumamit ng teka lang kasi halimbawa, no? Like, nag-aano ba? Let's say, for the sake of argument na may kasalanan si pastor, for the sake of argument. Okay? Ang nangyayari lang naman yan, maalis siya and then someone else would assume the position of head pastor sa KOJC. Just like in the Catholic Church. Pag ito bang archbishop dito or bishop, may ginawang katarantaduhan, iti-take over mo ba yung simbahan? No. Kaya nasabi ko, no, the pastor, of course, for KOJC member, they cannot separate pastor and their religious belief because si pastor ang nagsimula ng KOJC. But the thing is, pagdating sa batas, hiwala ito.
hiwala ito. It's a separate personality. Yes, tama ka, Chito Garcia, no? You cannot, like for example, itong halimbawa, balancing ng rights halimbawa si Joey, no? Papasok siya ng mosque and the mosque requires ano to sabi ni Romel, yan lang kasi yung worry ko kasi alam ng tao atheist si Miss Sas, although alam ko naman na kering-kering iplakda ni Sas yan. What do you mean, Romel? What do you mean, Romel? I don't understand what you mean. Itong si Romel Legaspi Paria. What exactly do you mean? Wala namang kinalaman yung religious belief namin doon sa pag-recognize ng what is proper. What is proper treatment for atheism is protected by freedom of religion because freedom of religion entails the freedom not to believe. Ano ba? Kita mo, ito nakakaloka yung mga tao, hindi nila alam yung content ng mga freedoms. You have to understand the content of those freedom and their limitations and of course ano ang kanilang hangganan. Okay. Yun lang kasi ang worry ko kasi alam ng tao hindi po daw INC si Torre according to Net 25. Oo. Tiniwalag na daw siya. Baka matagal na siyang INC. Baka hindi na siya INC. Ayun. So yun yung nakakaloka doon. Yun yung parang pero kung ito-tweak ko yung question mo dun sa kung 'di ba kung judge ako para ibabalance. Kasi hirap naman nun. Kung judge yan, laki ng problema mo. Kung paano ibabalance yung Hindi kasi, of course, no, sa lower courts, pwedeng lumusot ito. Yung gusto ni Abalos na Pero pagdating kasi ng Supreme Court yan, I'm pretty sure paabutin nila yung Supreme Court. Kasi dangerous president yan. Can you imagine you're going to take over a church ground for serving a warrant? Bakla! Nakakaloka yung anong compelling state interest na iti-take over mo yung church ground just to serve a warrant? Gano'n ba ka-dangerous tong pinagsuservan mo? Kasi there are instances that you could take, you could actually take over a place of worship. Like for example, yung Marawi, di ba? Na-bomb yung mosque, di ba? Na-bomb yung mosque doon. Kasi yun yung ginamit na station ng mga... Yes, and it is in a war. And it is during a war. Nagigets mo? So dapat nandun ka sa level na yon. Yung talagang talagang existence and survival na yung pinag-uusapan. 'Di ba? Ayun, so nakakaloka. Talagang kadiri talaga yung mga nangyayari, no. And yung mga ang nakaka-frustrate din sa akin sa totoo lang, yung mga comment na kasi tinatago nila si Kibuloy, yung ganon. Kasi tinatago nila si Kibuloy. Tapos, hindi nga po pwede yon kasi kung you have probable cause tinatago nila si Kibuloy, then dapat dinimanda mo yung KOJC congregation. Correct. Ano yung mga nagpapatunay that they are hiding Kibuloy? Obstruction of justice. Di ba obstruction of justice yon? Oo. Yun yung proper course of action. Diba? Hindi mo iti-take over yung buong compound nila. Then, kung hinihinala mo yung KOJC congregation ay hinaharbor si Kibuloy at ayaw isuko at sigurado kang nandun at ayaw nilang isuko,
dapat pumunta ka ng korte at dinimanda mo ng obstruction of justice ang congregation. Siya rin ang nag-mention na wanted. Oo nga, yun nga. Nakakaloka. Ayun. Kasi si Pastor ngayon, hindi pa siya fugitive. Hindi pa fugitive si Pastor. Fugitive naman daw, sabi nila, bago na girl, bagong Pilipinas na. Hindi, technically hindi pa siya fugitive kasi kino-question pa ni Pastor yung warrant of arrest niya mismo. Na improperly. Baka kaya siguro walang maipakitang warrant. Ayun nga. Kasi ang ano nga, yun parang nga maging fugitive of law, either inevade mo yung sentence or inevade mo yung warrant of arrest. Okay? So syempre, yung second, hindi naman papasok si Pastor doon kasi wala naman siyang conviction di ba? So yung first is yung fugitive siya dahil ine-evade niya yung warrant of arrest. Pero ang problema nga si Pastor mismo, kino-question niya yung issuance ng warrant of arrest sa kanya. So ibig sabihin parang dapat in the first place yung warrant of arrest na ginagamit ninyo ay mali. Ay hindi naman talaga yan tama. So, meron pa siyang mga remedies na ina-avail para questionin yung legality ng pag-issue ng kanyang warrant of arrest. Ngayon, kung kunwari, ang madesisyonan yun ng korte na, ay hindi, illegal nga yung warrant of arrest. Yes. O, edi wala siyang inevade na warrant of arrest. Ako kasi, ang concern ko kasi the congregation, no? Kasi, sineseparate ko kasi yung the personality. The personalities, Kibuloy, KOJC congregation, and the school itself. So, separate entities yun separate entities. So, ito, ngayon, may prosesong sinusunod to si Pastor, china-challenge na yung warrant of arrest laban sa kanya, ganito, etc. Pero, iba na ngayon yung kaso ninyo, kayong BBM administration versus the congregation and the school. Kayo ang dehado dito. Correct. Like siguro kayo ang dehado dyan. Ngayon, gusto nyo pahabain kasi ngayon ang utos ng bangag. Wala bang lawyer na akyat para magkaroon tayo dito ng mas malalimang diskusyonan. Oo. Ayun. No need mag-videos ni Kibuloy. Sabi ni Marga M. Anyway, pakisend kay Attorney Harry Roque para buhayin yung kaso ni Luistro para matanggal ang yabang niya. Sabi ni Rodi Singyan. Ayun. Not the warrant of arrest but the determination of probable cause by the DOJ. Pero yun nga. Kung walang probable cause, edi walang basis para mag-issue ng warrant of arrest, di ba? Kasi a warrant of arrest is issued on the basis of probable cause. Di ba, Enzo? Ayun. So, yun nga yung point. Yung kay Pastor, yung kay Kibuloy, technically, hindi pa siya nakarating doon sa kung fugitive siya. Yung kay Luistro, fugitive talaga yung asawa niya. Kasi may warrant of arrest, hindi naman nila kinontest. Ang sinabi niya, demurrer yung final niya Girl, can you pull up the Republic Act number 9851? Ayan, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Tingnan mo nga kung ano ang crimes against humanity dyan. War crimes. So, Section 6. Ayan. Other crimes against humanity.
For this purpose. For the purpose of this act, other crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack. Willful killing, extermination, enslavement. Ano? H. Ayan. Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, sexual orientation, other grounds that are universally recognized as impermissible under international law in connection with any act referred to in this paragraph or any crime defined in this act. So, and other K. So, babasahin mo yung H with K. Yan ang relevant dito. Okay. Other inhumane acts, similar character, intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. So, pwede na ba itong crimes against humanity? Ang laki ng problema ni Abalos. Girl, that's persecution. Oo. Diba? O against persecution in connection, diba? In connection with any, kailangan kasi in connection with any act referred to in this paragraph or any crime defined in this act. So, diba? Parang, bakla, parang, pwede ito, papunta ka na ng crimes against humanity, Bex. True. Diba? Sa akin ni Ate Ging. Diba parang papunta ka na doon? Oo. Section 3J. Ayan. Ang laki ng problema nila, no? Kaya nga the longer that they stay there, the more it becomes indefensible. Kita mo persecution Can you imagine? Ang meaning ng persecution sa act na yan means persecution means the international and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of identity of the group or collectivity. So, severe deprivation ba yung hindi nila napapractice yung kanilang... Oo.